Kumusta mga paps? Welcome back to my channel, Battery PH. Share ko sa inyo mga paps kung paano mag-claim ng warranty ng battery. Ang brand nito Motolite Gold. Ayan. Kailangan nasa inyo po yung resibo tsaka po yung warranty certificate. Ngayon, check nyo po kung parehas dito sa serial number. Meron kasing serial number yung mga battery. Ayan. Kailangan parehas yan sa warranty certificate nyo tsaka dun sa resibo. Tapos punta po kayo sa store na pinagbilhan nyo ng battery. Sabihin nyo po doon kung ano yung nangyari doon sa battery para at least meron silang idea kung paano yung nangyari doon sa battery nyo. Sabihin nyo, halimbawa, hindi namin ginamit ng 2 araw, tapos nung gagamitin na namin ayaw nang umandar. O kaya naman, habang bumibiyahe po kami, namatay yung sasakyan tapos ayaw nang umistart. O kaya naman, pumarada lang kami sandali, tapos biglang ayaw nang mag-start. Ganon, ipaliwanag nyo lang sa kanila mga paps para at least meron silang idea dun sa nangyari dun sa baterya. Tapos i-check nila yan, titingnan nila yung resibo nyo, tapos yung QR code o yung barcode dito kung parehas. Kasi kapag hindi parehas yan, ibig sabihin nun, hindi yun yung battery yung binili nyo sa kanila. Kaya kung bibili po kayo ng bagong battery, mas maganda, check nyo na rin po yung warranty certificate tsaka po yung sa resibo kung parehas dito. Nilalagay kasi namin yan mga paps sa resibo. Ayan o. Ayan. Ngayon mga paps, yung battery under observation yon. Check pa po ng technician nila yon kung buo talaga yung battery o sira talaga. Kapag defective naman yung battery, papalitan po nila yan. Ako kasi dito pinapalitan ko pag defective talaga yung battery. Dapat palitan po nila yan. Ngayon meron tayong limitation ng pagpapawarranty. Nakalagay po yun sa likod ng warranty certificate. Basahin nyo po yun para at least may idea po kayo tungkol sa limitation ng pagpapawarranty. Itong sticker sa ibabaw, bawal po yan tanggalin. Ayan o, nakalagay naman sa kanya. Pag kasi tinanggal nyo siya mga paps ganyan, void na po yung warranty nyo. Kasi ibig sabihin yan, pinakailaman nyo pong buksan yung baterya. Bawal po kasing buksan yan mga paps. Kailangan dun lang sa pinagbilan nyo, sila lang authorized na magbukas ng battery para i-check nila yung baterya. Tapos kapag nasira naman po yung battery terminal, hindi rin po tinatanggap sa warranty yan. Medyo mahigpit po kasi dun sa sa technician dun sa supplier namin o sa dealer. Kasi mga paps, bukod kasi sa amin, meron pang ibang magdo-double check niyan, be-verify nila kung sira talaga yung battery o hindi. Tapos pag nabutas yung battery, halimbawa butas sa ilalim, tumutuloy tubig, o kaya may crack dito, tumutuloy tubig, hindi rin po sakop ng warranty yon. Kasi mga paps, kaya lang naman nalolobat yung battery, kulang sa tubig. Pag dinagdagan mo tubig dito sa ibabaw, tatapon lang din po yun. Nung binili naman po yung battery, buo naman, wala naman tumatagas na nakita, 'di ba? Kaya sa customer na po nagkaroon ng problema, kaya nabutas po yung battery. Isa pa mga paps, kapag yung battery sumabog, meron kasing mga ibang battery sumasabog. Kapag sumabog mga paps yung battery nyo, pumutok na ganyan, hindi rin po sakop ng warranty yon. Kung minsan kasi mga paps, nagkakaroon lang tayo ng problema sa kabitan. Halimbawa, dumikit yung positive terminal dun sa body crown, mag-iinit po yung battery niyan. Kung hindi man sumabog, mag-iinit na ganyan hanggang masusunog yun. Kung minsan nga mga paps, nagliliyab yan, kaya isa din sa dahilan yung kaya nasusunog yung mga sasakyan. Yung mga napapanood nyo po sa social media, nasusunog yung sasakyan, maaaring nagkaroon po ng problema sa electrical wirings yun. Baka overload dito sa positive kaya nag-iinit. Kung di man sumabog yung battery, magliliyab yun dahil mag-iinit po kasi. So yun, di sakop ng warranty kapag sumabog yung battery. Pero itong brand na to mga paps, wala pa akong na-experience na sumabog yung ganito. Maganda naman siya, matibay. Kapag naipaliwanag naman sa inyo ng pinagbilhan nyo kung buo naman talaga yung battery, ang gawin nyo mga paps, testingin nyo. Diba sinarge nila yung battery full charge na yan nung binigay sa inyo. Huwag nyo muna mga paps ikakabit sa sasakyan nyo kahit 2 araw. Itatry nyo lang kung malolobat mag-isa yung battery. Kasi yung baterya mga paps, hindi magcha-charge yan kung sira yung baterya. Tapos, malolobat din yung kinabukasan lang. Kahit 1 araw lang malolobat yan dapat kung sira yung battery. Para lang ma-prove nyo na buo talaga yung battery. Kasi di ba yung iba sinasabi, ang daming sinasabi nung pinagbilan nila, ayaw daw palitan yung baterya. Keso sira alternator, grounded sasakyan, baka may naiwan lang nakabukas na ilaw, ganon.
para lang ma-prove nyo na hindi talaga battery problema, huwag nyo munang ikakabit yung battery kahit na 2 araw. Pag kinabit nyo yung battery, pag umandar naman po sa sasakyan nyo, ibig sabihin nun, wala problema talaga yung battery. Usually nakalagay sa battery kung ilang warranty, kagaya nito Motolite Gold 21 months warranty, sa Motolite Enduro 15 months warranty, yung Motolite Excel 24 months, 2 years warranty yon. Pero meron kasing ibang mga nagtitinda, binababaan nila yung warranty ng battery, ginagawa nila halimbawa 1 year, kasi depende rin kasi sa supplier yon mga paps. Kaya yun lang, na-share ko lang sa inyo mga paps, kung bibili kayo ng battery, hindi pare-pares talaga yung bigay nila. Pero ako dito, ang bigay ko talaga 21 months, 15 months, 24 months, para lang po may idea kayo kapag bumili kayo ng bagong battery. Tapos mga paps, kasama sa limitation ng warranty, kung may problema po sa electrical wiring ng sasakyan nyo, limbawa overload po yung sasakyan nyo, may mga stereo kayo malalakas, yung mga accessories na dinagdag, malalaking ilaw, ganyan, overload na po yung sasakyan, kaya po yung battery hindi kinakaya, hindi po sakop ng warranty yon. Tapos kapag over voltage o overcharging yung alternator ng sasakyan nyo, hindi rin po sakop ng warranty yon, kasi may tendency na masira yung battery kapag overcharging yung sasakyan. Matutuyuan kasi ng tubig sa loob yan, masisira yung mga plates. Tapos naman kapag undercharging, yung po bang hindi nagkakarga alternator, wala naman tayong problema doon, kasi i-charge lang po yung battery nyo. Pagka full charge na siya, ipagawa nyo lang po yung alternator nyo. Pag nagkakarga na po yung alternator nyo, okay na po ulit yung battery, bumalik na po yan sa dati, hindi na po yan malolobat. Dahil kaya lang po nalolobat yan, undercharge yung alternator, o hindi kasi nagcha-charge yung alternator nyo. Kung sakali naman mga paps, grounded po yung sasakyan nyo, nalolobat lang po yung battery, dahil nga po kapag nakakabit, hindi natin ginagamit yung sasakyan, nalolobat dahil nga po grounded. Hindi rin po sakop ng warranty yon. Kumbaga may problema sa electrical wirings. Kaya nabanggit ko kanina, matetesting nyo kung grounded, o kung baka may naiwan lang po kasi kayong nakabukas na accessories sa sasakyan nyo. Kapag ka na full charge na po nila yung battery, huwag nyo munang gamitin kahit 2 araw. Mainam kasi mga paps, meron din tayong kahit voltmeter lang, matesting natin kung ilan voltage yung battery. Mabibili lang yun sa mga motorcycle parts, nasa 200 pesos, para lang masukat natin yung voltahe ng battery. Ang normal charging ng battery 12.6, yung iba 12.8, 12.7, pero ang normal niya 12.6 lang. Okay na po yun, kaya nang magpa-start ng sasakyan. So depende pa rin sa battery, baka mamaya 12.6 nga yan, mahina na po pala yung CCA, di rin po makapagpa-start. Pero usually naman kapag bago yung battery, alimbawa nasa 4 months pa lang, 5 months, hindi po kagad basta-basta nasisira yung battery. Kaya meron pong senaryo na baka may naiwan lang po tayong nakabukas sa sasakyan natin. Kasi hindi naman natin namamalayan talaga mga paps kung may naiwan tayo o wala. Kasi kung alam naman natin may naiwan tayo, syempre papatayin natin yon. Yung iba kadalasan hindi masyadong naisarado yung pinto, o kaya yung ilaw sa may loob ng kotse hindi napatay, yung trunk sa may likod ng kotse hindi masyadong nakalapat, hindi masyadong nakasara, malolobat po talaga yung battery. Yun lang naman mga paps, siguro ang pinaka-tip ko lang talaga dito sa inyo, kung nagdududa talaga kayo na baterya yung problema, parang hindi nyo pinaniniwalaan yung pinagbilhan nyo kasi ang daming sinasabi, chuchubureche, ganyan-ganyan, gawin nyo, i-full charge nyo yung battery, tapos huwag nyo munang gagamitin ng 2 araw, yaan nyo muna siyang hindi nakakabit, kasi kapag ka nakakabit yan, baka kung grounded sa sasakyan nyo, malolobat yung battery. Pero kung wala naman nakakabit, tapos na full charge na nga yung battery, pero nalobat kinabukasan, maaaring yung baterya sira po talaga. Di kasi malolobat yung battery mag-isa kung wala namang gumagana, di ba? Yon, tapos pagka kinabit nyo sa sasakyan nyo, after 2 days, ni-start nyo, umandar naman po, wala tayong problema sa baterya. Ngayon, obserbahan nyo ngayon kung malolobat pa ba yung battery o hindi na. Okay, yun lang mga paps, maraming salamat po sa panonood. Sana nagkaroon kayo ng idea tungkol sa battery ng sasakyan nyo. Pakishare na lang din po yung video para kahit papano may ibang makapanood, magkaroon po sila ng idea tungkol sa battery. Alam nyo mga paps, kahit battery content lang tayo, marami kasing pasikot-sikot yung baterya, kaya kahit papano nakakapag-upload tayo ng battery content. Okay, maraming salamat po, bye bye.